Entrada 1 to 3 smile. Hello people! Lunch sari kanina. Yung amo kong lalaki ang nag-decide ng lunch nila today. At chakriya daw ang kanyang gusto. So una ay magpakulo tayo ng lamb meat with bones. Papakuluan natin yan kasama yung maraming onion. Gumamit ako dyan ng 5 pirasong onion. 4 to 5 pieces na malalaki. Naglagay tayo ng luya and whole black peppercorn para pangpawala sa lansa. Yung luya naman, di natin isali yan mamaya. Tatanggalin natin. Pakuluan natin yan ng mga 30 minutes. Medyo maaga yung lunch kanina. Wala namang ganap dito. Pero after lunch, meron silang mahalagang lakad. Around 11 na ako nag-umpisa talaga magluto dito. Kasi nga, meron pa tayong linisin na ginagawa. While nagpapakulo tayo ng ating karne, nagpapalambot tayo. So, nagluto tayo sa kabilang pot ng rice. So, ang pair nito ay sharia rice. Gumamit ako ng butter and then nagisa tayo ng vermicelli noodles. And then nilagay natin yung ating rice at yung tubig intended para maluto yung ating kanin. Wait, 1, 2, 3, smile. Pag yung amo kong lalaki yung mag-decide ng pagkain, meron talaga yung siyang salad. Gusto niya talaga yung mga healthy na food. So while nagluto tayo ng kanin at ang papakulo tayo ng karne ay mag-slice naman tayo ng mga gulay para sa salad. So Greek salad pala ito yung gusto niya, like yung nakaraang gawa natin. Greek salad yun, medyo nagustuhan din nila kaya Greek salad na naman yan, tuloy-tuloy. So nagiwa lang tayo ng lettuce, kamatis, colored bell peppers at cucumber, and then naglagay tayo ng whole na black olives and then feta cheese. Gusto ko lang ganyan yung gayat ng mga gulay na yan. Wala tayong onion dahil request nila walang onion. Mayroon silang importanteng lakad kaya ayaw nila mga mo yung bungang. Yung salad na yun, ilalagay muna natin yun sa fridge para malamig bago isi-serve. Masarap yung salad pagka malamig. And then, ito na yung ating pinakuluang karne ng tupa. Tatanggalin natin, i-separate natin yung ating onion para isama natin i-blender kasama yung yogurt. Yung gamit kong yogurt dyan ay 6 na cup ng yogurt. Yung cup na yan, yung mga single cup. And then, naglagay tayo ng 1 egg at 3 tablespoon ng flour. Nasira yung regular blender namin dito, kaya immersion blender yung ginamit ko. After na blend, ilagay natin yan sa pot. Nag-add tayo ng water from the boiled meat. Tansya-tansya lang para hindi masyadong watery. Dapat mag-thick yan. So, pakuluan natin yan until mag-thick. Naglagay tayo ng asin at broth cubes. 1 pirasong broth cubes. Pero pwede naman wala na yung broth cubes. And then, nilagay na natin yung ating karne na pinakuluan kanina. Pag okay na yung ating sauce, saka pa natin ilagay yung karne para hindi tayo halo ng halo at hindi siya madurog. Kasi nga malambot na yan dahil naka-pressure pot yan kanina. So, serve with sharia rice. Dapat mainit na mainit yan. And then, sakto talaga na naluto na yung karne. Naluto na rin yung ating kanin. Hindi ko na kailangan yan ilagay sa microwave dahil sakto talagang alauna. Nagsabi na silang ilagay na yung food. O di ba nagsabi sila na 1 to 1:30. Hindi na sila makapaghintay. 12:45 pa lang nagsabi na sila na pag ready na yung food, ilagay na. Nagmamadali sila kanina kasi nga meron talaga silang mahalagang lakad. Itong dish na to ay Syrian food to sa mga magtatanong. Mix kasi yung pagkain ng mga amo dito. Sometimes naman Egyptian food, Mexican. More on ano sila dito, Syrian kasi yung nanay ng amo kong lalaki ay Syrian.